So, hi guys! Welcome back again to my channel. So, for today's video guys is part 2 nung Revon na gagawin natin. So, ang gagawin natin ngayon is rarabingin naman na siya natin after ng paint session. So, para mawala yung mga scratches, yung mga swirl marks, at bumalik yung dating kulay niya. So, tara, samahan niyo ako guys. Part 2. Hindi, ay ka deh. So guys, dito nga pala sinimulan namin rabingin ni Daddy yung gilid. So ang gamit nga pala naming rubbing dyan is yung Menserna na number 1. At guys, ang gamit nga pala namin ni Daddy dito na buffing machine is yung isa North Wolf, yung ginagamit kong pula, and yung kay Daddy is yung Makita na rotary. So guys, after ko nga palang matapos yung kabilang side, ay agad naman naking sinimulan tong kanang bahagi ng kotse. So ayan, si Daddy, nilihan niya muna ng 3,000 yung katawan para matanggal yung mga debris, kasi 1 year to simula nung pininturahan namin, hindi na nasundan ulit ng rubbing. So maraming dumi na kumapit doon sa paint. So nililihan niya ng 1,500, 2,000 tas 3,000 para mawala yung dumi, tsaka mas para pumino yung kulay, yung pintura. So guys, ayan nga, nililihan ni Daddy yung kanang bahagi sa may bandang likod, at ako naman ay nirarabing ko na yung trunk sa likod.
So guys, after ko nga pala marabing yung likod ay sinimulan ko naman na tong mga nalihan ni daddy. So guys, tinaypan ko na rin pala yan kanina. So, bago lihain or bago ko rabingin. So guys, ayan, kita nyo isang pasada pa lang yan nung Menserna at nung orbital na gamit kong polisher ay ganyan na kakinis yung lumalabas. So ang inabot pala nito is 3 pasada siguro or 2 pasada ng rubbing. So guys, after ko nga pala doon sa isang panel ay akin naman sinimula na tong gitnang bahagi ng pinto. So ayan guys, nirarabing ko. Ang gamit ko pa rin dyan is yung orbital na polisher na Northwolf and yung Menserna na number 1. So dito guys, in-skip ko lang kasi may nireto ako si daddy doon sa isang pinto. So ang sinimulan ko naman nito is yung kanang bahagi ng fender sa harap. So guys, pasensya na kayo, medyo mababa yung settings ko ng camera. Pero okay naman, nakikita naman dyan kung paano ko rabingin yung fender nung Revo. So guys, ayan, pagkatapos nga pala dun sa gilid ay niliha ko pa nga pala ng pino yung bubong. So kaya ako naman niliha is may mga part talaga na hindi mo makikita minsan na kailangan pa palang lihain. So pinasadaan ko lang naman ng 3,000 yan guys para mawala lang yung ibang hindi nalihan ng maayos. So guys, ayan, after ko nga pala tong lihain ay agad naman aking itong pinatuyo para marabing na mamaya. So guys, dito nga pala ay sinisimulan na ni daddy rabingin yung hood ng Revo. So ayan, isang pasada pa lang yan guys, pero ganyan nakakinis yung pagkaka-finish ni daddy. So dito nga guys ay pinagtulungan na nga namin ni daddy rabingin itong hood ng Revo. So siya, ang ginagawa niya is inuunahan niya yung rubbing, then susundan ko ng orbital para mas finish lalo ang tignan, mawala yung ibang swirl marks.
So guys, dito ay nakikita na nga natin kung ano yung kalalabasan ng hood neto. So number 1 pa lang yan guys, ay ganyan na siya kakinis. So guys, dito naman after kong matapos yung hood ay agad ko naman sinimulan itong bubong. So yan guys, orbital pa rin ang gamit ko kasi ginagamit ni daddy yung rotary dito, and nire-retoke niya yung part dun sa pinto. So yung nire-retoke ni daddy dito guys ay maliit lang naman. So guys, dito ay medyo nahihirapan ako mag-rubbing nung bubong kasi ang tigas niya rubbingin guys. Pag ang ansal talaga, so natuyo ng sobra or tuyong-tuyo yung paint niya bago mo rubbingin, ay matigas lihain, matigas din rubbingin. Pero pag kumintab, grabe pang car show ang dating. So guys, after ko nga palang matapos yung isang side ay lumipat naman ako dito sa isang side at sinimulan ko sa may bandang likod. At ginamit ko na nga dito guys yung rotary. Tinry ko kung mas madali gamitin pero effective guys. Pagka ganyan, mas madali rubbingin pag rotary ang gamit mo na buffing machine. So guys, pag talaga nagrarabing ng bubong is sobrang nakakapagod kasi ang laki ng nirarabing mo. So guys, dito ay pakita nyo naman at konti-konti ko na natatapos yung bubong. So yan na yung pinakahuli, yung dulo ng bubong. So yan na lang yung huling rarabingin ko.
So guys, ito at malapit na ako matapos mag-rubbing doon sa bubong. At dito naman guys ay kinarwash na nga namin ni Daddy kinabukasan para ma-prepare ng pangwawax ito. So guys, watch nyo kung paano namin karwashin itong Revo na to. So as usual, si Daddy sa katawan at ako nga naman sa pangilalim or sa gulong. So guys, dito nga pala at binabanlawan na ni Daddy yung Revo kasi naayos na namin at nalinis na namin ng buo yung Revo. So guys, dito nga pala at pagtapos naming punasan ni Daddy ng buo yung Revo ay pinasok naman namin sa garahe at iwawax ko na nga pala ito. So ang gamit ko nga pala dyang wax guys is turtle wax. At ang gamit ko nga palang buffing pad dyan guys is 3M na buffing pad, yung parang waffle. So guys, after ko nga palang matapos rabingin yung fender ay agad ko naman sinimulan nitong hood. So guys, after ko nga palang mapatuyo yung turtle wax ng after 3 minutes ay agad ko naman itong nirabing yung ibang parts ng kotse. So guys, ito after ko nga palang matapos rabingin yung kanang bahagi ng Revo ay agad ko naman itong sinimulan yung kaliwang bahagi ng Revo para i-wax. So yan guys, kinalat ko lang yung turtle wax dyan. At ayan, after ng few minutes ay nirabing ko na rin ito. At pagkatapos ko nga palang rabingin yung both side ng Revo guys, ay agad ko naman itong sinimulang rabingin yung likod naman. So ayan, winawax ko at kinalat ko muna nung una yung wax para lahat ng parte ng trunk ay matatamaan ng rubbing ng wax. At pagkatapos ko ngang rubbingin yung trunk ay agad ko naman sinimulan itong bubong para marabing ko siya ng wax. So yan, pinupunasan ko muna siya dyan para pag apply ko ng wax ay walang debris or dumi na kasasama kapag ina-apply ko na yung wax. Guys, ayan, after ko malagyan yung buong bubong ng wax at mapatuyo ng ilang minuto, ay agad ko namang sinimulan itong rabingin. So guys, ayan, at after ko nga pala marabing yung bubong ay pinunasan ko lang yung ibang dumi. So ayan, finished product guys. At maulan pa nga nitong oras na to. So guys, ayan, quick walk around lang tayo and tignan nyo kung ano yung finished product nung Toyota Revo na ginawa natin. So guys, ayan na nga yung finished product. I hope you like my video. Please like, share, and subscribe.